Ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Ngayon, may papakita ako sa inyo, ha? So, naalala nyo yung video natin kagabi? 'Di ba? Sinabi ko sa inyo about correction. 'Di ba? Kung mapapansin nyo sa Telegram, tingnan nyo. Oh yes, pumapasok kami sa Telegram, no? Nagbibigay ako ng signal sa Telegram kung mapapansin nyo. Pumasok ako kay Wild, pumasok ako dito kay RFC, pumasok ako kay ETH, pumasok kay Pengu, no? ETH, no? Nag-profit na ng 17% yung iba, pero biglang nag-crash yung market, pero mamaya na tayo dyan. So far, itong mga to, ito yung binigay ko sa future, pero sa PNL natin, kung mapapansin natin, is profit talaga tayo, no? So, yan yung una natin binigay kaninang umaga, profit. Pero kung mapapansin nyo, sabi ko sa kanila, barya lang. Tulad ng ginagawa ko ngayon, $4, $9, no? Kasi, ina-expect ko yung rejection. Ina-expect ko yung consolidation sa ilalim. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kung saan ako mag-enter ng position, mga kapatid. Nandito sa cellphone ko lang kasi hindi ko na ginagamit tong PC natin, pero nasa cellphone lang. So mamaya papakita natin na lang sa Reels, no? Nag-entry ako dito sa area na to, no? Dito kay 108, 700 and then 25, sabi ko nga sa inyo 25 USDT lang. And then pagdating sa ilalim, mag-35% ka na. So ang ganda niyan, no? So, kung titingnan nyo, kung pumasok ka dito, tapos nag-35% ka, sa ngayon, profit ka na. Okay? So, ito yung sinasabi natin na correction, mga kapatid. Ang daming mong makikitang lilipad na si Bitcoin, lilipad na sa ganito, lilipad na sa ganyan. Magto to the moon na, no? So, para sa akin kasi, sa experience ko, wala yung lumipad, tapos lumipad ng gusto, lumipad ng gusto. Walang ganun eh. Laging may correction, di ba? Kung papansin nyo, sobrang ang laki na ng nilipad eh. Di ba? Mag-iisip ka ngayon na may dump na mangyayari ba? So, guhit ka ngayon. Support and resistance. Okay? So, ngayon, pagdating naman kay Ethereum, ETH, tingnan nyo. So, kung titignan natin, rejected din dito and then nag-drop siya. So, kung papansin natin, once na na-reject dito, tapos biglang nag-drop, possible, sabi ko sa inyo, pag na-reject yan, baka kunin pa nga itong ilalim eh. Itong hanggang 2419 eh. No? So, pero tulad ng sinabi ko, good time to enter na ba sa ETH, KGX? For me, kung good time to enter na kay BTC para sa akin, no? Mag-enter na rin ako kay Ethereum. So, mag-enter ako, syempre, mababa lang. Kunyari, 25%. So, 25 USDT. Parang ganyan lang. No? And then, pag bumagsak dito sa area na to, pasok ako ng 35%, no, ng assets ko. No, kunyari, kung $100, di ba, 25 USDT muna. Tapos kapag ka additional 35%, 'di ba? Ilan ba yung 35% ng 100 USDT, 'di ba? So 35 USDT. Parang ganyan lang. So, 'yun lang yung ginagawa natin, nagba-buyback tayo, mga kapatid. Then, pag nakuha ko ng 100% and then na-reach yung 30% cut loss natin, or kung pwede ka naman ready to liquidate, wala namang problema 'yun eh, 'di ba? So far, yan yung nakikita natin ngayon kay BTC. Ito yung sinabi ko sa inyo kahapon, sinabi ko na yan. Pero syempre, money nyo, rules nyo, kung ano yung nakikita nyo, syempre yun sundin nyo. So 108, 70. So far, pacheck nga ako, patingin nga ako ng cellphone ko. Kunin ko lang yung aking cellphone. Okay. O yan, 35. So meron pa nga tayo ilalim pa itong ilalim na to. So far, nakikita ko ang aking sarili. Parang gusto ko nang pumasok kay Ethereum. So far, plus 8%. So, plus 8% pa lang. Maliit lang naman 25 USDT to 50 USDT to 60 USDT. Maliit pa yun, no? So, pero syempre still, kahit pa paano, nasalo niya, di ba? Yun tayo eh. Pero ang pinaka pinupunto ng ating video ngayon, yung sinasabi kong correction. Okay? Approve? Okay. So, pasok muna tayo dito. Meron ako nakita dito, no? Yan. Ito, trading disclaimer, service, term. Ito kasi yung AGT sa BNB. Kung mapapansin nyo, no? Isa to sa token ni BNB na nakikita ko na possible magkaroon, no, ng potential na angat, mga kapatid, no? Sinasabi dito, sabi niya, pwede kang bumili dito sa on-chain, ha. Pasok ka dito sa on-chain, no? Pag nakita mo yung on-chain na yan, nandiyan yung token ni Base, ni BSC, ni Sol, no? Na kung saan, sabi nila, no, ito yung tinatawag na
hindi mo na kailangan kumuha pa ng ibang wallet. Teka, confirm ko lang to. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng ibang wallet, mga kapatid, no? Bakit hindi na kailangan? Kasi, di ba kapag ka pumasok ka sa, kung gusto mong bumili ng token under BSC, under Solana, under Base, di ba? Base. Ang ginagawa mo, pumupunta ka pa sa ibang wallet, tapos naglalagay ka ng settings para makuha mo yun. No? Para makapasok ka dito sa mga coins na to. Di ba? Pero ang ginawa ni BitGet, no? Gumawa siya ng on-chain. Ibig sabihin, lahat ng token under ni Solana, ni BSC, ni Base, nandito na. Okay? So, isa to, kung mapapansin nyo, si BNB ang nakikita ko na medyo bago and possible may potential, no? So, possible, pwede naman kayong bumili dito, no? Maglalagay lang kayo dyan, no? Dito, kunyari, itong area na to, lagyan nyo ng 25% ng assets nyo, pwede kayong mag-buy ng AGT. Tapos tingnan nyo na lang kung lilipad, kung magtudamon ba. Kasi etong meme coin, ito yung lumilipad talaga sa sabi natin na bigla ang, syempre, yung ilalagay mo dito para sa akin, yung kaya mo mawala, di ba? So kunyari, 10 USDT. So try mo, 10 USDT. And then tingnan mo kung magtudamon ba. Ito yung lumilipad ng 100%, 200%, 300%, di ba? So ako, next time susubukan ko to, mga kapatid. Pero the best, no? Etong ginawa ni BitGet na nagkaroon siya ng on-chain, mga idol. Okay? No? So, and then kung titingnan naman natin ngayon sa liquidation heat map, di ba? Kinain, di ba? So ngayon, anong ngayon yung next inline gagawin ni BTC? So, merong liquidation dito sa taas. Baka possible, no? Tulad ng sinabi ko ulit, possible, baka umangat yan at kunin niya tong area na to. Siguro pinakamababang kunin niya si 11, no? 11.2, no? So, I see 112. So, pwedeng 112 USDT ang iangat ni BTC. Possible lang yun, ha? So, hindi pa natin sure kasi pwedeng mag-CTP tong mga hinayupak di ba? Pwedeng mag-CTP yan, di ba? So kaya check lang natin. And then ito, ang titingnan natin, tingnan niyo yung mga ibang influencer, no? Ayan. Pagkatapos nila mang-hype, tapos sasabihin nila sino daw yung nag-sell ng Bitcoin, di ba? Pero sinasabi nila, lilipad, and then nagkaroon ng correction. Wala kang makikita ni isa dito magsasabi na magkakaroon ng correction, no? So, sa lahat na nakikita ko, puro bullish. I think, dapat hindi sila nag-future. Dapat, nag-spot sila. Diba? So, ayan, no? Grabe, oh. Well, diba? Ako, kaya sabi ko sa inyo, nandun lang ako sa 115 o 120, Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Okay? So, hindi ako masyadong bullish na lilipad ng 200k. Kung lumipad, hindi, thank you. Diba? Kung hindi naman, wala tayong magagawa doon. Diba? So, yun lang, KGX, no? At, we'll check kung mag-entry pa ako ng additional na assets or margin natin. So, pinapakita ko naman yan sa TikTok, pinapakita ko rin sa Facebook page natin. So, follow nyo lang ako sa Facebook page para at least nakikita nyo dun yung mga update natin. Kasi ito, syempre gabi lang ako nakakapag-update pero sa Facebook page natin, syempre kahit break time ko sa work, pwede naman ako mag-update dun di ba? So, yun lang, KGX, at saludo sa inyong lahat. Ganda, sabi ko sa inyo Hindi kasi kayo naniniwala sa akin Pero joke lang yun, no? So, walang perfect. Kumbaga lahat, kahit papano, pwedeng magkamali. Okay? Saludo sa lahat.